Ito ay isang balitang magpapagulat sa inyo. Isang matandang babae sa liblib na bundok ang kumokonekta sa mundo sa pamamagitan ng YouTube. Ang mga pelikula sa online platform ay nai-download sa loob lamang ng 3 segundo. Ang mga dokumento ng gobyerno ay nai-issue sa loob ng 30 segundo. Ang mga kosmetiko ng Pilipinas ay nilalampasan ang mga pangunahing pandaigdigang tatak. Ang instant noodles ay ibinebenta ng 10-10 trilyong piso at ang patis sa ating hapagkainan ay sumasakop sa 73% ng pandaigdigang pamilihan. Isang bansa na ika-65 sa sukat sa buong mundo, hindi napakayaman sa likas na yaman at may mababang birth rate. Ngunit ang bansang ito ay mayroong 10 posisyon na numero 1 sa mundo. Kinilala ng United Nations at naitala ng World Bank ang 10 kategoryang numero 1 ng Pilipinas sa mundo. Mula sa mga electronic microchip hanggang sa isang patak ng patis, sama-sama nating tuklasin ang kamanghamanghang kwentong iyon ngayon. Bago magsimula, pindutin ang subscribe at ilike ang video upang suportahan ang ating minamahal na Pilipinas. Mga kaibigan, mayroon akong isang tanong para sa inyo. Alam ba ninyo kung ilang bagay ang nangunguna sa mundo ang Pilipinas? Marahil ay maiisip ninyo ang software, pag-export ng agrikultura, o isang bagay na katulad nito. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang 10 kamanghamanghang bagay na iyon. Ngunit una, tingnan natin ang mga kondisyon ng ating bansa. Ang Pilipinas ay ika-65 sa laki sa mundo. Kung ihahambing sa mga pangunahing ekonomiya, ang Pilipinas ay hindi isang malaking bansa. Paano naman ang likas na yaman? Ayon sa dokumento mula sa U.S. Energy Information Administration, may reserba ng langis ang Pilipinas ngunit hindi ito napakalaki at ang natural gas ay hindi rin walang hanggan. Kabilang sa mga umuunlad na ekonomiya, nahaharap pa rin ang Pilipinas sa mga hamon sa mga mapagkukunan. Ang ating birth rate ay nasa 2 anak. Bagaman hindi pinakamababa, ang bilang ng mga kababaihan ay bumababa sa ilang urban area. Sa madaling salita, ang bansa ay may katamtamang sukat, kailangan ng epektibong paggamit ng mga mapagkukunan at kailangang mapanatili ang birth rate. Mukhang 3 malaking pasanin ito. Gayunpaman, mga kaibigan, mayroong isang himala na nangyari. Isang bansa na may ganitong mga hamon ay mayroong porsyento ng pamumuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya na kabilang sa pinakamataas sa pangkat ng mga umuunlad na bansa. Ang ating lakas militar ay ika-7 sa mundo. Ang rating ng pambansang kredito ay matatag, na umaakit ng dayuhang pamumuhunan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi malaki ang sukat ngunit nakahihigit ang pamumuhunan sa teknolohiya. Hindi napakarami ang likas na yaman ngunit ang halaga ng pag-export ay mabilis na lumago na naging ika-20 sa mundo noong 2023. Ano ba talaga ang nangyayari? Noong Disyembre 2025, alas 2:23 ng hapon, ang halaga ng pag-export ng Pilipinas ay lumampas sa 450 bilyon. Tayo ay ika-20 sa mundo na nilalampasan ang maraming bansa na may mas malaking ekonomiya. Paano ba ang France? May populasyon na 68 milyong tao, 6 na beses ang laki ng Japan at kilala sa alak, mga luxury brand at turismo. Nalampasan ng Pilipinas ang isang bansa tulad ng France sa ilang mga indikasyon ng pag-export. Ito ay isang record pagkatapos ng 50 taon mula nang magkaisa ang bansa noong 1975. Kaya, ano ang ginawa ng isang bansa na may ganitong mga panimulang kondisyon upang makapagbenta ng napakarami? Mula sa semiconductor microchips hanggang sa instant noodles, mula sa mga missile hanggang sa mga teleserye, mula sa mga proyekto ng renewable energy hanggang sa isang patak ng patis. Ngayon, ilalahad ko ang 10 bagay na iyon isa-isa. Gayunpaman, hindi lamang ito paglilista ng mga numero ngayon, nais kong ikwento kasama ninyo ang kwento ng mga tao sa likod ng mga numerong iyon. Ang ginawa ninyo at ng inyong mga anak at apo sa pagpupuyat at paggising ng maaga at kung paano nito binago ang ating buhay. Simulan na natin. 1. Memory semiconductors. Una ay ang memory semiconductors. Ito ay isang larangan kung saan ang Pilipinas ay gumagawa ng matatag na pag-unlad. Pinapanood ninyo ang video na ito, tama ba?
Nasa telepono man, computer o telebisyon, para gumana ang screen, kailangan ng imbakan sa loob. Ito ay isang mahalagang bahagi para mag-imbak ng mga larawan, mag-install ng apps at mag-play ng video. Tinatawag natin itong memory semiconductor. Sa screen na tinitingnan ninyo, may 68% na posibilidad na ang memory na iyon ay gawa ng mga kumpanyang may kaugnayan sa Pilipinas. Mahigit 2003 ng kabuuang memory semiconductors na ginawa sa mundo ay may tatak mula sa mga pabrika sa Pilipinas o binuo ng mga inhinyero ng Pilipinas. Napakalaki ng pagkakaiba nito, lalo na kung ihahambing sa mga kakumpetensya tulad ng Micron ng Amerika na mayroon lamang 24%. Ngunit hindi lang iyon. Kamakailan, madalas nating marinig ang tungkol sa artificial intelligence, sa ChatGPT o sa mga self-driving na sasakyan. Tama ba? Upang patakbuhin ang mga teknolohiyang AI na ito, kailangan natin ng isang espesyal na uri ng high-speed memory, hindi ordinaryong memory. Tinatawag itong HBM. Sa simpleng salita, ito ay isang espesyal na device na nagpapabilis sa pagproseso ng computer ng 100 beses. Sa pamilihan ng HBM na ito, ang mga kumpanyang may partisipasyon mula sa Pilipinas ay humahawak ng mahigit 80% ng market share at ang prediksyon para sa susunod na henerasyon ng HBM, ang HBM4, ay lumampas pa sa 90%. Ano ang ibig sabihin nito? Ipapaliwanag ko ng simple. May isang kumpanya sa Amerika na tinatawag na Nvidia na kilala bilang hari ng AI chips. At ang Pilipinas mismo ang gumagawa ng mga high-speed memory na ginagamit ng Nvidia. Masasabing ang panday na nagbibigay ng espada sa hari ay isang Filipino. Kung tumigil sa operasyon ang ating mga kumpanya, ang buong AI sa mundo ay hihinto. Hindi ito pinalalaki. Tingnan natin ang mga numero. Sa unang 10 araw pa lamang ng Pebrero 2026, ang pag-export ng semiconductors ay umabot ng humigit kumulang 1 bilyon na tumaas ng 137.6% kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, ibig sabihin higit sa doble. Kahit natutulog kayo, ang mga semiconductor microchips na ginawa ng inyong mga anak at apo ay patuloy na nai-export sa mundo. Marahil ang inyong anak na lalaki o babae ay nagtatrabaho sa industriya ng semiconductor, tama ba? Maaaring nag-alala kayo na sobrang dami ng overtime ng inyong anak. Ngunit ang resulta ng mga oras ng overtime na iyon ay ito. Ginagawa nila ang puso na nagpapatakbo sa buong AI sa mundo. Maaari tayong maging ipinagmamalaki dito. Memory semiconductors, isang matatag na numero 1 posisyon sa mundo. 2. Espesyal na barko. Pangalawa ay ang espesyal na barko. Gumagamit ba kayo ng gas sa inyong bahay? Gumagamit ba kayo ng water heater sa taglamig? Saan nanggagaling ang gas na iyon? Ito ay dinadala mula sa Middle East o Australia sa pamamagitan ng barko. Ang mga espesyal na barkong ito ay nagdadala ng gas sa likidong anyo, nagyelo sa 160 degrees Celsius. Iyon ang tinatawag na specialized ship. Bakit mahirap gawin ang ganitong uri ng barko? Dahil kailangan gumawa ng mga espesyal na tangke upang hindi tumagas ang gas sa 160 degrees Celsius. Kahit isang maliit na weld na kasing liit ng buhok ay hindi dapat magkaroon ng butas, kung hindi, ang barko ay maaaring sumabog. Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang mga barkong ito? Ang bawat isa ay may haba na 300 hanggang 400 metro, ibig sabihin, kasing haba ng 4 na football field na pinagsama. Bawat sulok, libu-libong weld sa napakalaking barkong ito ay kailangang perpekto. Sa pandaigdigang pamilihan ng specialized ships, sa 30 manana-order noong 2025, nakuha ng Pilipinas ang kontrata para sa 32 na sumasakop sa 86.5%. Ibig sabihin, wala nang ibang lugar kundi ang mga shipyard ng Pilipinas ang makakagawa ng mga barkong ito ng eksakto. Sa totoo lang, kung titingnan ang kabuuang bilang ng mga kontrata sa paggawa ng barko, nangunguna ang China at pangalawa ang Pilipinas. Nakikipagkumpetensya ang China sa mababang presyo at malaking dami. Ngunit mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Ang value added ng bawat barko na ginawa ng Pilipinas ay doble kumpara sa China. Halimbawa, kung ang China ay nagbebenta ng maraming maliliit at murang kotse, ang Pilipinas ay gumagawa lamang at nagbebenta ng mga pinakamamahalin, komplikado
at mahal na sasakyan. Inaasahan din na ang pamumuhunan sa pag-export ng industriya ng paggawa ng barko ay umabot sa pinakamataas na antas. Dito ko gustong ikwento sa inyo ang isang kwento. Nang magsimulang bumuo ng industriya ng paggawa ng barko ang Pilipinas noong 1970s, dumating ang mga dayuhang inhinyero. Alam ba ninyo kung ano ang sinabi nila? Aabutin kayo ng 100 taon para magawa ito. Noong panahong iyon, ang mga nagtatrabaho sa mga shipyard ay ang henerasyon ninyo, ang mga nagigising ng maaga, ang amoy ng nasusunog na bakal sa ilong, ang mga nagliliparang sparks ng hinang, ang mga taong may kalyo sa kamay, masakit na mata at nananakit na likod ngunit hindi umaalis sa kanilang posisyon. Pagkalipas ng 50 taon, ang Pilipinas ay naging bansa na gumagawa ng pinakakumplikado at pinakamahal na barko sa mundo. Ang sinabi nilang aabutin ng 100 taon, natapos ng inyong henerasyon sa wala pang kalahati ng panahong iyon. Ang dahilan kung bakit mainit ang inyong water heater sa bahay ay dahil 86% ng mga barkong nagdadala ng gas ay gawa ng Pilipinas. Kung huminto sa operasyon ang Pilipinas, titigil din ang AI at hindi rin maidudulot ang gas. Iyan ang posisyon ng Pilipinas ngayon. 3 at 4. 5G connectivity at e-government. Pagsasamahin ko ang 3 at 4 na punto. Ang karaniwang punto ng dalawang kwentong ito ay kung gaano binago ng teknolohiya ang ating pang-araw-araw na buhay. May mga kamag-anak ba kayo na nakatira sa probinsya? Nasa kabundukan man ng Luzon, mga isla ng Visayas o mga probinsya ng Mindanao? Ngayon, maayos pa rin ang pagtingin ng YouTube, tama ba? Hindi nagkakaroon ng putol ang video call sa mga anak at apo, tama ba? Hindi ito isang bagay na dapat ipagwalang bahala. Noong Abril 3, 2019, ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang bansa sa mundo na nagkomersyalisa ng 5G network. Ang bilis ng personal mobile internet ng Pilipinas ay kasalukuyang nasa mataas na ranggo sa rehiyon at sa mundo. Isang katotohanan na kinumpirma ng UK Market Research Organization na OpenSignal. Napakataas din ng adoption rate, na may higit sa 8 sa 10 tao ang gumagamit ng 5G at ang pambansang coverage ay umaabot sa 97% ng populasyon. Ano ang ibig sabihin ng 97%? Kahit sa isang baryo sa bundok na mayroon lamang 50 residente sa liblib na lugar, gumagana pa rin ang 5G. Ang internet ay maaaring gamitin sa parehong bilis sa malalaking sentro ng lungsod at sa liblib na kabundukan. Sa katunayan, mayroong isang 72 taong gulang na lola sa bundok na nagla-livestream sa YouTube. Itinuturo niya sa buong mundo kung paano gumawa ng atsara at bagoong na may bongga na kalidad, at ang mga komento mula sa France at Amerika ay lumalabas ng real-time. Sinabi niya na hindi pa siya nakaranas ng buffering. Maaaring magkaroon ng putol ang internet sa subway station ng New York, ngunit hindi sa kabundukan ng Pilipinas. Ito ay isang bansa kung saan ang lola sa lungsod at ang lola sa probinsya ay maaaring kumonekta sa mundo sa parehong bilis. Isang bansa kung saan kahit gaano ka katanda, saan ka man nakatira, hindi ka maiiwanan iyon ang Pilipinas. Susunod ay ang e-government. Nagamit na ba ninyo ang PhilSys app, Certificate of Residency, Notarized Copy, Business Registration? Sa isang smartphone lang, ilang taps, at maaari mo nang i-print ang lahat sa bahay kung nakatayo ka sa harap ng multifunction machine sa mga pampublikong serbisyo. Ilagay lang ang iyong national ID at pindutin ang screen ng ilang beses at lalabas na ang dokumento sa loob lamang ng 30 segundo. Mukhang halata ba ito sa inyo? Sa ilang bansa, para makakuha ng katulad na dokumento, aabutin ka ng 1 linggo, kailangan mong pumila, kailangan mong maghintay sa kinauukulang opisyal. Sa maraming bansa, gumagamit pa rin ang mga opisina ng gobyerno ng fax machine at naglalagay ng selyo sa bawat dokumento. Ngunit sa Pilipinas ngayon, alas 2:00 umaga, maaari mo pa rin gawin ang lahat ng administratibong pamamaraan gamit lamang ang isang smartphone. Sa e-Government Development Index ng United Nations, patuloy na tumaas ang ranggo ng Pilipinas sa loob ng mahigit 15 taon mula noong 2010. Sa Global Innovation Index ng WIPO, naitala rin ng Pilipinas ang posisyon na numero 1 sa kategorya ng mga online na serbisyo ng gobyerno.
Isang tao na nanirahan sa ibang bansa sa loob ng 30 taon at bumalik sa Pilipinas ang nagsabi nito. Sa ibang bansa, inaabot ako ng buong araw para kumuha ng isang papel, ngunit sa Pilipinas, 30 segundo lang. Hindi lang ito papel kundi oras. Ito ay isang bansa na nagbabalik ng oras sa mga tao. Subukan ninyong pag-isipan ng mabuti. Ang pagsiset ng appointment sa doktor ay sa pamamagitan din ng app. Ang mga transaksyon sa bangko ay sa pamamagitan din ng app. Ang pag-order ng delivery sa bahay, kinabukasan ay nandyan na. Ang pagsakay sa high-speed train mula Manila patungong Cebu ay ilang oras lang. Hindi na natin kailangan pang sayangin ang buong araw sa pagpila sa isang lugar. Sa tingin natin, ito ay halata, ngunit para sa mundo, hindi ito ganoon. 5. Robot density. Oo, ang ikalimang punto ay robot density. Ano ang robot density? Ito ang bilang ng mga industrial robot sa bawat 10,000 manggagawa sa pabrika. Ayon sa survey ng International Federation of Robotics, nangunguna ang Pilipinas sa mundo na may 102 robots sa bawat 10 manggagawa, samantalang ang pandaigdigang average ay 162 robot. Ang numero ng Pilipinas ay humigit kumulang 7 beses na mas mataas. Kung bibisitahin ninyo ang mga pabrika ng semiconductor o ang mga assembly line ng sasakyan sa Pilipinas, makikita ninyo ang mas maraming robot kaysa sa tao. Ang mga robot ay walang tigil sa pagkuha ng mga pyesa, gumagawa ng mga delikadong gawain sa paghihinang ng hindi nangangailangan ng tao. Ang mga tao ay maaaring magtrabaho sa mas ligtas na lugar. Sa katunayan, may mga pagkakataon na itinulak ng isang safety robot ang isang manggagawa palayo na nagliligtas ng kanyang buhay nang mahulog ang isang steel sheet sa isang pabrika ng sasakyan. Pinrotektahan ng robot ang buhay ng tao. Dito, mayroong isang mahalagang bagay na dapat banggitin. Nabanggit ko ang bumababang birth rate sa ilang lugar, tama ba? Tumataas ang edad ng populasyon. Kung walang sapat na tao, babagsak ba ang lahat? Gayunpaman, nilalampasan ng Pilipinas ang krisis na ito sa pamamagitan ng teknolohiya. Dahil mahalaga ang tao, nagpatupad tayo ng estratehiya upang punan ng mga robot at AI ang puwang na iyon. Ano ang sinabi ng Forbes magazine ng Amerika tungkol dito? Tinawag nila itong Robot Revolution. Sinabi nila na ang Pilipinas ay isang bansa na hindi nanatiling tahimik kapag kulang sa tao kundi binago ang paraan ng pag-iisip at sistema ng operasyon. Hindi tinuturing ang krisis bilang krisis lamang kundi ginagawa itong oportunidad. Iyan ang ginawa at patuloy na ginagawa ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa madaling salita ay ganito. Kahit sa liblib na bundok, hindi napuputol ang video call sa apo. Hindi kailangang magsayang ng buong araw sa paghihintay ng isang dokumento. Ang mapanganib na trabaho sa pabrika ay pinalitan ng mga robot. Mag-download ng pelikula sa loob ng 3 segundo. Mag-issue ng dokumento ng gobyerno sa loob ng 30 segundo. Pinoprotektahan ng mga robot ang buhay ng tao sa mga pabrika. Ang Pilipinas ay isang bansa na nagbabalik ng oras at kaligtasan sa mga mamamayan nito. 6. Malalaking proyekto ng renewable energy. Mga kaibigan, ang ika-6 na punto, sa pagkakataong ito, pag-usapan natin ang malalaking proyekto ng renewable energy. Mukhang medyo komplikado, tama ba? Ngunit ito ay isang kuwento na napakalapit sa ating buhay. May kuryente ba kayo sa bahay? Ang telebisyon na pinapanood ninyo ng video na ito. Ang electric mat na nagpapainit sa taglamig. Refrigerator, washing machine, 31.7% ng kuryenteng ito ay nanggagaling sa renewable energy tulad ng solar at wind power. Halos 1,003 ng kuryente sa ating bahay. Alam ba ninyo kung ilang bansa sa mundo ang may kakayahang magtayo at magpatakbo ng malalaki at komplikadong proyekto ng renewable energy? Humigit kumulang 10 bansa lamang sa mundo ang makakagawa nito ng epektibo at may sariling kakayahan. Ito ay isang mahirap na teknolohiya, halos katumbas ng paglulunsad ng rocket. Ang pagtatayo ng isang malaking proyekto ng renewable energy ay karaniwang nagkakahalaga ng trilyong piso, ngunit maaaring magkakaiba ang gastos depende sa bansa. Isipin ang pagtatayo ng isang apartment complex.
Mayroong kumpanya ng konstruksyon na humihingi ng 1 bilyong piso, mayroon namang iba na humihingi lamang ng 500 milyong piso para sa parehong laki. Pareho ang disenyo laban sa lindol, pareho ang mga finishing material, pareho ang warranty. Alin ang pipiliin ninyo? Siyempre, ang 500 milyong piso, tama ba? Ganoon din sa mga proyekto ng renewable energy. Mayroong isang paraan para ihambing ang gastos sa paggawa ng kuryente, isang simpleng scorecard na sumusuri sa cost efficiency ng proyekto. Kung mas mababa ang score, mas mura ang pagtatayo at mas maganda ang kalidad. Nakamit ng Pilipinas ang 43.4 puntos sa pag-optimize ng gastos ng proyekto. Samantala, ang France ay 80.7 puntos, ang Amerika ay 80.5 puntos. Ihambing ninyo ito sa pagbili ng mga bilihin. Para bumili ng isang bungkos ng repolyo, sa palengke ng France kailangan mong magbayad ng 80 piso, sa palengke ng Amerika kailangan mong magbayad ng 85 piso, ngunit sa palengke ng Pilipinas, 43 piso lang ang kailangan mo. Ang kalidad ng repolyo ay parehong-pareho, mas sariwa pa nga ang repolyo ng Pilipinas. Saan kayo bibili? Ngayon, ganyan ang ginagawa ng buong mundo. Parehong proyekto ng renewable energy, ngunit kayang itayo ng Pilipinas sa kalahating presyo at mas maganda pa ang kalidad. Iyan ang dahilan kung bakit ang buong mundo ay pumipila para sa mga proyekto ng enerhiya ng Pilipinas at dahil dito, nakakuha tayo ng maraming kontrata. Noong Hulyo 2024, isang bansa sa gitnang Europa, ang Czech Republic, ang nag-anunsyo ng pagtatayo ng mga bagong proyekto ng enerhiya. Ang France, ang bansang tinaguriang ama ng tradisyonal na enerhiya, ay lumahok din sa bidding. Isang powerhouse sa enerhiya tulad ng France ang nakipaglaban sa Pilipinas. Ano ang resulta? Nanalo ang Pilipinas. Pinili ng gobyerno ng Czech Republic ang Pilipinas. Ang laki ng kontrata ay 2.4 hanggang 2.6 bilyon. Mag-export tayo ng 2 energy complex na gawa ng Pilipinas. Hindi ito ang unang pagkakataon. Bago nito, lumahok din ang Pilipinas sa pagtatayo ng mga proyekto ng enerhiya sa United Arab Emirates. Ang mga inhinyero ng Pilipinas ay nagpunta sa gitna ng disyerto kung saan ang temperatura ay umaabot sa 50 degrees Celsius upang magtayo ng mga proyekto ng enerhiya. Kasama ang Czech Republic, ito ang pangalawang pagkakataon na nag-export tayo ng teknolohiya ng enerhiya. Dito, kailangan nating tingnan ang mas malaking larawan. Sa kasalukuyan, 90% ng mga bagong proyekto ng enerhiya sa mundo ay itinatayo ng Russia at China. Ngunit isipin mula sa pananaw ng mga bansang kanluranin tulad ng Amerika o Europa, maaari ba nilang ipagkatiwala ang kanilang pambansang supply ng kuryente sa Russia o China? Mayroong issue sa pambansang seguridad, mahirap magtiwala, tama ba? Kaya sa bloke ng kanluran, ang Pilipinas lamang ang mapagkakatiwalaan, cost-effective na pagpipilian para sa mga proyekto ng enerhiya, tiyak na sa hinaharap, tataas pa ang mga kontrata. Mga kaibigan, ito ang kwento tungkol sa mga power plant. Ngayon, bumalik tayo sa pang-araw-araw na buhay. Pito, mga kosmetiko at lutuing Filipino. Ang ikapitong punto, mga kosmetiko at lutuing Filipino. Ito talaga ang kuwento na direktang may kaugnayan sa inyong mga anak na babae, mga manugang at maging sa ating hapagkainan. Una ay ang mga kosmetiko. Nakikita ba ninyo ang inyong mga anak na babae o manugang na nakaupo sa harap ng kanilang dressing table? Alalahanin ang mga tatak ng kosmetiko sa kanilang mesa. Tiyak na mayroon silang kahit isang produkto ng Pilipinas tulad ng Human Nature, BLK Cosmetics o iba pang lokal na tatak. Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ng mga produktong kosmetiko na iyon nang tumawid sila ng dagat patungong Amerika? Nilalampasan nila ang Chanel, nilalampasan ang Dior, nilalampasan ang Lancome at Estée Lauder. Noong 2023, umabot sa 1.7 bilyon ang pag-export ng kosmetiko ng Pilipinas, isang record. Sa ranking ng pag-export ng kosmetiko sa mundo, ang Pilipinas ay nasa likod lamang ng France, ang bansa ng Chanel, Dior at mga pabango. Malapit na nating maabot ang France na itinuturing na duyan ng kosmetiko sa loob ng mahigit 100 taon. Gayunpaman,
Kung sa pamilihan lamang ng Amerika ang pag-uusapan, iba ang kuwento. Ang halaga ng importasyon ng kosmetiko ng Pilipinas sa Amerika ay umabot ng humigit kumulang 330 million na nasa posisyon na numero 1. Ang France ay bumaba sa pangalawang posisyon na may humigit kumulang 3 milyon. Ibig sabihin, ang pinakamaraming binibiling dayuhang produktong kosmetiko ng mga Amerikano ay hindi galing sa France kundi sa Pilipinas. Iniulat ito ng BBC. Nalampasan ng Pilipinas ang France, ang pinagmulan ng modernong kosmetiko upang manguna sa pamilihan ng Amerika. Mga kaibigan, iyon ang mga produktong kosmetiko na ginagamit pa rin ng ating mga anak na babae tuwing umaga. Iyon ang mga bote at lalagyan na inilalagay ng ating mga manugang sa kanilang dressing table. Ang mga kamangha-manghang bagay ay hindi malayo. Nilalampasan nila ang mundo mismo sa dressing table ng ating mga anak na babae. Inaasahang lalampas sa 2.2 bilyon ang halaga ng pag-export sa 2026. Malapit na ang araw na tuluyan nating malampasan ang France. Susunod ay ang lutuing Filipino. Gusto ba ninyo ng instant noodles? Gabi, nagugutom, gumawa ba kayo ng isang mangkok ng noodles? Basagin ang isang itlog, hiwain ng kaunting dahon ng sibuyas. Ang mangkok na iyon ng noodles ay kinagigiliwan sa buong mundo. Noong 2023, ang kabuuang halaga ng pag-export ng pagkain ng Pilipinas ay lumampas sa 20 bilyon, isang bagong record. Kabilang dito, ang pag-export lamang ng instant noodles ay umabot sa 12.28 bilyon. Ito ang unang pagkakataon na ang isang naprosesong pagkain ng Pilipinas ay lumampas sa 2 bilyon sa kasaysayan ng ating pag-export ng pagkain. Ang mangkok ng noodles na kinakain pa rin natin araw-araw ay gumagawa ng kasaysayan sa ganitong paraan. Sa mga istante ng Walmart sa Amerika, sa mga istante ng Carrefour o Bitong 11 sa Bangkok, mayroong instant noodles ng Pilipinas. Nanonood ba kayo ng mga video sa YouTube tungkol sa mga kabataan ng Amerika na kumakain ng super spicy instant noodles? Pawis na pawis ang kanilang noo, umiiyak dahil sa anghang, ngunit hindi pa rin mabitawan ang chopsticks. Ang mga video na iyon ay napanood ng daan-daang milyong beses at ang instant noodles ay naging isang kulturang bahagi at mga kaibigan, hindi maaaring hindi banggitin ang patis. Ang bote ng patis na ginagamit ninyo araw-araw kapag kumakain, ang bote ng patis na inilalagay sa pinggan sa bawat hapagkainan ng pamilya. Ang bote ng patis na iyon ay mayroon ngayong palayaw na black semiconductor. Alam ba ninyo kung bakit? Hanggang 2023, ang market share ng patis ng Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan ay umabot sa 73.4%. Bawat 4 na bote ng patis na ibinebenta sa mundo, 3 ay galing sa Pilipinas. Ang pag-export lamang ay lumampas sa 5 bilyon. Dahil sa monopolyo nito sa pandaigdigang pamilihan tulad ng semiconductor, tinatawag itong black semiconductor. Ang Department of Agriculture ay nagtakda ng layunin na makamit ang 75% market share at 2.25 bilyong pag-export sa 2030. Ang patis ay nagiging haligi ng bansa. 90% ng patis na ibinebenta sa Amerika ay galing sa Pilipinas. Ang mga nanay na Amerikano, kapag naghahanda ng baon ng kanilang mga anak, ay mas gustong maglagay ng patis sa halip na candy. Ang bote ng patis na inilalagay pa rin ng ating mga ina sa hapagkainan sa bawat pagkain. Ngayon, inilalagay din ito ng mga nanay na Amerikano sa baon ng kanilang mga anak. Maghinto tayo sandali at pag-isipan. Ang mga kosmetiko na ginagamit natin araw-araw ay nilalampasan ang Chanel sa Amerika. Ang instant noodles na kinakain natin araw-araw ay ibinebenta ng 10-10 trilyong piso. Ang patis sa hapagkainan ay sumasakop sa 73% ng pandaigdigang pamilihan. Ang mga kamangha-manghang bagay ay hindi malayo. Nasa ating dressing table, sa ating kusina, sa ating hapagkainan. Ang inyong pang-araw-araw na buhay mismo ang numero 1 sa mundo. Isang bansa na nagtatayo ng mga proyekto ng enerhiya sa kalahating presyo ng France, gumagawa ng mga kosmetiko na nilalampasan ang France, nagbebenta ng instant noodles at patis sa buong mundo. Ang inyong mga anak na lalaki at babae ang nagpapakilala, ang inyong inihanda sa hapagkainan, ang mga aspeto ng kultura na inyong binuo ay nakakaakit sa mundo.
Ang Pilipinas ang gumagawa, ang mundo ang bumibili. 8. Mga pelikulang Filipino at musika. Mga kaibigan, ang ika-8 at ika-9 na punto, mga pelikulang Filipino at musika. Hanggang ngayon, napag-usapan natin ang semiconductor, paggawa ng barko, mga proyekto ng enerhiya, kosmetiko, instant noodles. Lahat ito ay mga bagay na ginawa sa pabrika na maaaring hawakan at makita. Ngunit hindi lang material ang ini-export ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito ay ang kuwento kung paano natin nahikayat ang mundo gamit ang mga hindi nakikitang bagay. Nakikita ba ninyo ang inyong mga anak at apo na nanonood ng pelikula sa Netflix? Narinig na ba ninyo ang mga pelikulang Ang Lola at ang Magnanakaw o Ang Lumang Tao? Tiyak na narinig na ninyo ang pangalan kahit minsan. Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ng mga pelikulang iyon sa mundo? Sa isang taon, 2025, 17 gawa ng pelikulang Filipino at animation ang nakapasok sa Global Top 10 ng Netflix. 17 gawa. Sa Netflix, may mga pelikulang Amerikano, Ingles, Espanyol, Hapon, Filipino. Lahat ng nilalaman mula sa buong mundo ay nandyan, tama ba? Kabilang dito, 17 gawa ng Pilipinas ang nakapasok sa Global Top 10. Alam ba ninyo kung gaano karaming oras ang kabuoang viewing time ng 17 gawa na ito? 2 bilyong oras. Ang Lumang Tao na bersyon ng pelikula ay umabot sa kabuuang 338.4 milyong views na nagtala ng record na nangunguna sa mga non-English series. Ibig sabihin, sa mga gawa na ginawa sa wikang hindi Ingles, ang pelikulang pinakamaraming pinanood ng mga tao sa mundo ay pelikulang Filipino. Hindi lang Ang Lumang Tao, mayroon ding isang animation na tinatawag na Si Maya, ang batang taga-bukid na nagtatampok sa kanayunan ng Pilipinas. Pinili ito ng Time Magazine ng Amerika bilang pinakamahusay na nilalaman ng Pilipinas noong 2025. Isang pinakarespetadong magazine sa Amerika ang pumili sa kwento tungkol sa kanayunan ng Pilipinas bilang pinakamahusay na gawa ng taon. Ang damdaming Filipino, ang pagmamahal ng pamilyang Filipino, ang init ng mga Filipino ay lumampas sa hadlang ng wika upang hawakan ang puso ng mga manonood sa buong mundo. Mga kaibigan, mga pelikulang Filipino iyon at hindi Ingles ha. Kailangan basahin ang subtitle ngunit ang buong mundo ay nanonood pa rin ng may paghanga. Bakit? Dahil mayroong isang bagay na espesyal sa mga pelikulang Filipino. Ang sakripisyo ng mga magulang para sa kanilang mga anak, ang pagtutulungan sa hirap, ang pagiging determinado na huwag sumuko. Lahat ng iyon ay ang mga bagay na inyong pinagdaanan at itinuro sa inyong mga anak, tama ba? Ang pusong inyong pinanatili na bumubuo sa mga pelikula ay nagpakilos sa mundo. Tingnan natin ang musikang Filipino. Mayroon ba kayong paboritong K-pop o P-pop idol group na paborito ng inyong mga anak at apo? Si Sarah Geronimo, Ben o SB19? Kahit hindi ninyo alam ang kanilang mga pangalan, tiyak na narinig na ninyo ang inyong mga anak at apo na masayang nagbabanggit sa kanila, tama ba? Tiyak na nakita ninyo rin sila na masaya kapag sinasabing manonood sila ng concert. Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ng mga artistang iyon sa ibang bansa? Noong 2023, ang pinakamabentang album sa mundo ay nasa posisyon na numero 1 at galing kay Sarah Geronimo at ang pangalawang posisyon ay kay Ben. Nalampasan ng mga artistang Filipino ang mga American superstars tulad ni Taylor Swift o Beyoncé upang sakupin ang posisyon na numero 1 at numero 2. Ang Pilipinas ay isang bansang hindi nagsasalita ng Ingles, ngunit may lakas sa pag-export ng musika na nangunguna sa mundo. Mahigit kalahati ng kinikita ng mga entertainment companies ay nanggagaling sa ibang bansa. Ang musika ng ating mga anak at apo ay umaalingaw-ngaw sa mahigit 60 bansa. Mga kaibigan, may mga pagkakataon ba na sinabi ng inyong anak na lalaki o babae na manonood sila ng concert at tinanong ninyo kung ano ang maganda doon? Ngunit sa mga concert na iyon, ang mga kabataan ng Amerika, mga estudyante ng France, mga bata ng Brazil, mga dalagang Filipino ay sabay-sabay na kumakanta ng Filipino. Sinisikap nilang kabisaduhin ang mga lyrics ng kantang Filipino
at sabay-sabay na kumanta sa mga idolo na gusto ninyo na nagtataguyod ng pangalan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Gayunpaman, ang pelikula at musika ay hindi lamang nagdudulot ng pera, ang talagang kahanga-hangang nangyari pagkatapos, ang bilang ng mga dayuhan na natutong magsalita ng Filipino ay tumaas ng 13 beses sa loob ng 12 taon na umabot sa 17.8 milyong tao. 8 milyong tao ang natutong magsalita ng Filipino, nag-aaral ng mga titik na nilikha ng mga ninuno ng Pilipinas. May naitala na isang high school sa France. 600 estudyante sa buong eskwelahan ang nag-enroll sa pag-aaral ng Filipino sa France ha. Iyon ang bansa na may pinakamalakas na pagmamalaki sa kanilang wika sa buong mundo, tama ba? 600 estudyante ng bansang iyon ang nag-aaral. Kumusta ka? Mahal kita. At isinusulat ang mga salitang iyon sa Filipino. Tinuruan ninyo ang inyong mga anak na magbasa ng Filipino nang pinalaki ninyo sila, tama ba? Hinawakan ninyo ang kanilang kamay upang isulat ang bawat titik, binasahan ninyo sila ng mga comics. Ang mga titik na Filipino na iyon, ang wikang inyong ipinasa sa inyong mga anak at apo, ngayon ay tumawid sa dagat patungo sa mga klase sa France at nakakuha ng paghanga ng 600 estudyante. Ang kabuuang halaga ng pag-export ng kultural na nilalaman, kabilang ang pelikula at musika, ay lumampas sa 1.9 bilyon bawat taon. Kung sinakop ng semiconductors ang utak ng mundo, sinakop naman ng pelikula at musika ang puso ng mundo. Hindi lang tayo isang bansa na nag-export ng mga bagay na ginawa sa pabrika, tayo ay isang bansa na nag-export ng kwento, nag-export ng kanta, nag-export ng damdamin. Iyan ang Pilipinas ngayon. Ang mga pelikula na ginawa ng inyong mga anak at apo ay nangunguna sa 60 bansa. Ang musika na gusto ng inyong mga apo ay nasa posisyon na numero 1 at numero 2 sa mga pinakamabentang album sa mundo. Ang wikang Filipino na inyong itinuro ay mayroong 17.8 milyong dayuhan na natututo. Hindi lang tayo magaling sa semiconductors o paggawa ng barko. Ang pagpapakilos sa puso ng mundo ay isa pang himala na nilikha ng henerasyon ng inyong mga anak at apo. Lakas ng pambansang depensa at pamumuhunan sa R.D. Mga kaibigan, ang ika, 10 punto. Sa wakas, tingnan natin ang lakas ng pagprotekta sa bansa at ang lakas ng paghahanda para sa hinaharap. Dahil kapag magkasama lamang ang dalawang lakas na ito, tunay na magiging kumpleto ang isang bansa. Una, tingnan natin ang lakas ng pagprotekta sa bansa. Kapasidad sa depensa. Mayroong isang organisasyon na tinatawag na Global Firepower. Taon-taon nilang sinusuri at niraranggo ang lakas militar ng 145 bansa sa mundo. Ayon sa pinakabagong datos na inilabas noong Enero 2026, ang Pilipinas ay nasa ikapito sa mundo. Ang numero 1 ay Amerika, numero 2 ang Russia, numero 3 ang China, numero 4 ang India, numero 5 ang South Korea, numero 6 ang Japan. Pinapanatili ng Pilipinas ang ikapitong posisyon sa loob ng maraming magkakasunod na taon. Dito, kailangan nating tingnan ang isang bagay na talagang mahalaga. Tingnan natin ang top 5, Amerika, Russia, China, India. Ano sa tingin ninyo ang karaniwang punto ng 4 na bansang ito? Lahat sila ay mga bansa na nagmamay-ari ng sandatang nuklear. Ngunit ang Pilipinas ay hindi nagmamay-ari ng sandatang nuklear. Sa lakas militar na conventional ngunit ikapito sa mundo, ito ay talagang kahanga-hanga. Ang Pilipinas ay nasa ika-23 posisyon noong 2013. Mula noon, unti-unti tayong umangat. Ang numerong ito ay nagpapakita kung gaano kahanda ang Armed Forces of the Philippines. Pag-usapan natin ang mga missile ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay nagmamay-ari ng higit sa 660 missile. Ito ang pinakamalaking bilang ng mga conventional na missile sa mundo. Kabilang dito, may isang uri ng coastal defense missile na tinatawag na Balanghay type. Ang bigat ng warhead ng missile na ito ay 8 hanggang 9 na tonelada. Mahirap isipin kung gaano karami ang 8 tonelada, tama ba? Isang maliit na kotse na inyong sinasakyan ay karaniwang may bigat na humigit kumulang 1.5 tonelada. Ang bigat ng 6 na maliit na kotse na pinagsama
ay ang warhead ng missile na ito. Ang Russia ay may isang uri ng missile na tinatawag na Iskander. Ito ay isang modernong missile na ipinagmamalaki ng Russia, ngunit ang warhead nito ay humigit kumulang 0.7 tonelada lamang. Ang missile na Balanghay type ng Pilipinas ay mahigit 10 beses na mas mabigat. Ang missile na may pinakamabigat na conventional na warhead sa mundo ay galing sa Pilipinas. Hindi ito basta-basta dumating ang teknolohiya. Ang unang uri ng missile na ginawa ng Pilipinas noong 1974 ay ang guided missile na Lapu-Lapu type. Ito ay isang maliit na missile na may range na 20 kilometro. Mula noon, sa loob ng halos 50 taon, unti-unti tayong nag-ipon mula sa mga unang missile hanggang sa mga pinakamoderno ngayon. Ito ang resulta ng mga mananaliksik natin na nagbigay ng mga dekada upang lumikha. Mga kaibigan, ang ating mga anak na lalaki ay pumapasok sa serbisyo militar, tama ba? Tiyak na napakahirap, malamig sa taglamig, mainit sa tag-init, namimiss ang bahay, namimiss ang hapunan. Ngunit ang Armed Forces of the Philippines ngayon ay isa sa mga nangungunang militar sa mundo. Ang militar na pinaglilingkuran ng inyong mga anak ay nagpoprotekta sa bansa nang hindi nangangailangan ng anumang sandatang nuklear. Maaari nating pasalamatan ang ating mga anak. Kailangan din nating pag-usapan ang pag-export ng industriya ng depensa. Noong 2025, ang halaga ng pag-export ng kagamitan sa depensa ay umabot sa humigit kumulang 200 million, isang bagong record. Nag-export tayo ng self-propelled armored vehicles at 155mm self-propelled howitzers. Ang 155mm howitzer na ito ay kasalukuyang pinakamabentang produkto sa pandaigdigang pamilihan ng self-propelled howitzers. 4 na kumpanyang may kaugnayan sa depensa ng Pilipinas ang nakapasok sa top 100 nangungunang kumpanya sa depensa sa mundo. Ang mga armored vehicles at self-propelled howitzers na ginagawa natin ay tumatakbo sa mga bukid sa Poland, sentro ng Europa. Ang mga sandata na nilikha ng ating mga inhinyero ay nagpoprotekta sa seguridad ng ibang bansa. Naging bansa tayo na nagbebenta ng sandata at hindi lamang bumibili ng sandata, ito pa lamang ay sapat na upang makita ang malaking pagbabago. Mga kaibigan, iyan ang lakas ng pagprotekta sa bansa. Ngayon, tingnan natin ang lakas ng paghahanda para sa hinaharap. Ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ngayon. Dahil ang lakas ng depensa ay nagpoprotekta sa kasalukuyan, samantalang ang pananaliksik at pagpapaunlad ay nagbubukas ng hinaharap. Alam ba ninyo kung gaano karaming pera ang ginagastos ng Pilipinas upang lumikha ng bagong teknolohiya? Ang porsyento ng GDP na inilalaan ng ating bansa para sa pananaliksik at pagpapaunlad bawat taon ay 4.93%. Ito ang pinakamataas na bilang sa mga umuunlad na bansa at lumalampas pa sa maraming developed na bansa. Ibig sabihin nito, kahit isang malaking korporasyon lamang sa Pilipinas ay namumuhunan ng trilyong piso sa R&D bawat taon. Ang bilang na ito ay mas malaki pa kaysa sa taunang pambansang budget ng ilang maliliit na bansa. Hindi lamang ang malalaking korporasyon, kundi ang malalaking kumpanya ng Pilipinas tulad ng Globe, PLDT, Ayala Group, San Miguel Corporation ay namumuhunan sa pagpapaunlad ng teknolohiya gamit ang sarili nilang pera na nakataya sa kanilang sariling hinaharap. Hindi sila sumusunod sa direktiba ng gobyerno, kundi sila mismo ang gumagawa. Tingnan natin ang mga patente. Ang bilang ng mga patente sa bawat milyong residente ay 3 na nangunguna sa mundo, mas marami pa kaysa sa Amerika, Japan, China. Hindi lamang ang malalaking korporasyon ang nagsasagawa ng pananaliksik, may kuwento tungkol sa isang 65 taong gulang na maliit na direktor ng negosyo na matagumpay na nakabuo ng eco-friendly packaging material at na-export ito sa 5 bansa. Sinabi niya na ang edad ay numero lamang, ang ideya ay ugali. Ang inyong henerasyon ay napaka-aktibo pa rin. Mayroong isang scorecard na nagbubuo ng lahat ng mga ito. Ang WIPO ay taon-taon na sinusuri ang 139 na bansa sa mundo batay sa 78 na pamantayan. Sa simpleng salita, ito ay isang panghuling pagsusulit upang suriin kung aling bansa ang pinakamahusay na handa para sa hinaharap. Sa scorecard mula 2025 hanggang 2026, naitala ng Pilipinas ang posisyon na ika-4 sa mundo
at nangunguna sa Asia na nakakuha ng 60 puntos. Ang ika-5 posisyon sa likod lamang natin ay ang Singapore na may 59 puntos. Nalampasan natin sila sa 0.1 puntos lamang. Alam ba ninyo kung gaano kahusay ang Singapore? Mas maliit ang sukat kaysa sa Manila, populasyon lamang na 5.6 milyong tao, ngunit isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo. Isang bansa na napakatalino na ang mga pandaigdigang kumpanya ay itinatayo ang kanilang Asian headquarters sa Singapore. Nalampasan ng Pilipinas ang bansang iyon. Paano naman ang South Korea? Nasa ika-12 posisyon, 8 baitang ang layo mula sa Pilipinas. Noong 1970s at 1980s, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nagpunta sa South Korea upang matuto ng teknolohiya ng Samsung, bumisita sa pabrika ng Hyundai. Ang bansang dating ating guro, ngayon ay nasa 8 baitang sa ilalim natin. Paano naman ang China? Nasa ika-2 posisyon sa listahang ito. Isang bansa na may 1.4 bilyong tao na namumuhunan ng malaking halaga ngunit hindi pa rin makahabol sa Pilipinas. At noong Oktubre 1, 2025, ang gobyerno ng Pilipinas ay gumawa ng isang mahalagang desisyon. Ang Department of Science and Technology, ang ahensyang nangangasiwa sa Intellectual Property Office of the Philippines, ay in-upgrade upang maging Department of Intellectual Property. Ito ay isang pahayag na poprotektahan at pauunlarin natin ang teknolohiya at ideya sa pambansang antas. Nang marinig ang balitang ito, ang Director General ng WIPO ay lumipad mismo sa Maynila. Siya ang pinuno ng Global Intellectual Property. Ang kanyang sinabi nang dumating sa Maynila ay ang pagtatatag ng Department of Intellectual Property ng Pilipinas ay isang makasaysayang kaganapan sa pandaigdigang ecosystem ng inobasyon. Siya mismo ang dumating at kinilala ito sa mga salitang hindi niya sinabi sa ibang bansa. Lalo na sa scorecard na ito, mayroong isang larangan na tinatawag na Human Capital and Research. Sa simpleng salita, ito ang kategorya na sumusuri sa kakayahan ng mga tao sa bansang iyon. Naitala ng Pilipinas ang posisyon na numero 1 sa mundo sa loob ng 7 magkakasunod na taon. Mula 2019 hanggang 2025, hindi natin kailanman ibinigay ang posisyon na numero 1. Ito ay isang mahirap na bagay na katumbas ng pagwawagi ng 7 magkakasunod na Olympic gold medal. Ibig sabihin nito, ang kakayahan ng tao ng Pilipinas ay numero 1 sa mundo. Mga kaibigan, buod natin, pinapanatili natin ang lakas ng depensa na ika-7 sa mundo nang hindi nangangailangan ng sandatang nuklear. Ang ating pinakamodernong missile ay may pinakamabigat na conventional na warhead sa mundo. Ang pag-export ng kagamitan sa depensa ay umabot sa record. Ang pamumuhunan sa R&D ay nangunguna sa pangkat ng mga umuunlad na bansa. Ang bilang ng mga patente ay nangunguna sa mundo. Ang Innovation Index ay nangunguna sa Asia at sa loob ng 7 magkakasunod na taon ay nangunguna sa mundo sa kakayahan ng tao. Ang lakas ng pagprotekta sa sarili at ang lakas ng paghahanda para sa hinaharap. Isang bansa na mayroong espada at pluma ng sabay-sabay. Kabilang sa mga bansang hindi nagmamay-ari ng sandatang nuklear, ang Pilipinas ang tanging bansa na mayroong parehong bagay na ito ng sabay-sabay. 10. Paglabas sa middle income trap. Mga kaibigan, ngayon ay nakita ninyo ang 10 kategorya: semiconductors, paggawa ng barko, 5G, e-government, robot, proyekto ng enerhiya, kosmetiko, instant noodles at patis, pelikula at musika. At sa wakas, ang lakas ng depensa kasama ang pananaliksik at pagpapaunlad. Isang bansa na ika-65 sa laki, hindi napakayaman sa likas na yaman at may birth rate na kailangang mapabuti, ang nakamit ang lahat ng ito. Kaya, ang isang tanong na natitira, paano nga ba napunta ang bansang ito rito? Ibinigay ng World Bank ang sagot. Noong 2024, naglabas ang World Bank ng isang 3 pahinang ulat. Ito ay ang ulat tungkol sa middle income trap. Ano ang middle income trap? Ito ay ang phenomenon kung saan ang mga umuunlad na bansa ay nakakamit ng isang tiyak na antas ng paglago, ngunit pagkatapos ay nagiging stagnant, hindi na makapag-unlad pa. Kumuha tayo ng isang simpleng halimbawa. Kapag nag-aaral, may mga estudyante na nakakakuha ng average na marka, tama ba?
Sinikap nilang mag-aral at umabot sa gitnang antas, ngunit hindi na makarating sa top. Kailangan nilang baguhin ang kanilang paraan ng pag-aaral, ngunit hindi nila ito magawa. Ganoon din sa mga bansa. Tumataas ang gastos sa paggawa, ngunit hindi pa umabot sa advanced na antas ang teknolohiya. Kaya, para makapagbenta ng murang produkto, masyadong mahal ang manggagawa. At para makapagbenta ng high-end na produkto, hindi pa sapat ang kalidad. Naipit sa isang sitwasyong mahirap makawala. Sa kasalukuyan, may 108 na bansa ang naipit sa trap na ito. 75% ng populasyon ng mundo, humigit kumulang 1 bilyong tao, ang nakatira sa trap na ito. Binalaan ng World Bank na ang China ay maaaring abutin pa ng 10 taon, Indonesia 70 taon, India 75 taon, bago maabot ang 25% ng per capita income ng Amerika. Ibig sabihin, karamihan sa mga bansa ay hindi kailanman makakawala sa trap na ito. Gayunpaman, sa 300 pahinang ulat na ito, tanging isang bansa lamang ang pinagtuunan ng pansin ng World Bank. Mayroong mga halimbawa tulad ng Saudi Arabia na kumikita ng karagdagang pera mula sa langis, Chile na umangat sa middle income dahil sa tanso, Poland na lumago dahil sa tulong ng European Union. Ngunit sinabi nila na sa 108 na bansa, tanging isang bansa lamang ang naging ganap na developed na bansa sa sarili nitong paraan. Isang bansa na nakakuha ng diploma, iyon ay ang Pilipinas, ang tanging nagtapos. Sinuri ng World Bank kung paano nagtapos ang Pilipinas sa 3 yugto. Yugto 1, paghahanda ng panimulang kapital. Naaalala ba ninyo ang mga taon pagkatapos ng giyera? Noong 1970s, 1980s, iyon ang yugto kung saan buong sipag tayong nagsumikap upang muling itayo ang bansa. Ang panimulang kapital ay nabuo mula sa lakas paggawa, mula sa internasyonal na tulong, mula sa mga pagsisikap na maging self-reliant upang itatag ang pambansang ekonomiya. Iyon ang seed capital na nilikha ng pawis at luha ng inyong henerasyon, ang henerasyon ng ating mga ninuno. Yugto 2, pag-aaral ng teknolohiya. Alam ba ninyo kung ano ang industriya ng sasakyan ng Pilipinas noong 1970s? Nag-assemble lang tayo ng mga piyesa na ipinadala mula sa ibang bansa. Iyon ay isang assembly plant. Gumagawa tayo ng produkto ng iba gamit ang teknolohiya ng iba. Ngunit hindi doon tumigil ang Pilipinas. Nag-aral tayo ng teknolohiya mula sa ibang bansa at unti-unti itong ginawang sarili natin. At ang yugto 3, ang mahalagang bagay ay nangyari dito. Ano ang tawag ng World Bank sa yugto na ito? Innovative self-destruction, ibig sabihin, kusa mong sirain ang lumang paraan ng paggawa upang lumikha ng bago. Inanunsyo ng gobyerno sa mga kumpanya ng sasakyan na kailangan nilang makamit ang localization rate ng mga piyesa na higit sa 76% kung hindi ay aalisin ang kanilang assembly license. Naitulak tayo sa mahirap na sitwasyon. Ipinag-utos ng gobyerno na tapusin ang madaling pag-assemble batay sa mga piyesa mula sa ibang bansa. Ang sitwasyon noon ay tila magagiba lamang. Ano ang resulta? Ano sa tingin ninyo? Sa loob lamang ng 5 taon, nailabas natin ang ating sariling eksklusibong modelo ng sasakyan, ang Maharlika Motors, Diwata. Halimbawa, isang matagumpay na localized na produkto. Isang bansa na dating nag-assemble lamang ng mga piyesa ng iba ay nakagawa ng sarili nitong sasakyan. Sa loob lamang ng 1.5 taon, araw at gabi ang pagguhit ng mga disenyo ng mga mananaliksik, nagpupuyat ang mga manggagawa sa pabrika sa pagpapino ng mga test product, at kung nabigo, sisimulan muli. At ganoon, isinilang ang sasakyang may pangalang Pilipinas. Kilala ba ninyo ang Brazil? Ang bansa ng samba at soccer. Mas malaki ang lupa nito ng 85 beses kaysa sa Pilipinas, may langis at iron ore, sagana sa likas na yaman. Nagsimula ang Brazil sa industriya ng sasakyan bago ang Pilipinas. Mas nauna silang nagsimula ngunit hindi sila makagawa ng eksklusibong modelo. Sinakop ng Volkswagen at Fiat ang pamilihan at ang Brazil hanggang ngayon ay naipit pa rin sa middle income trap. Sa parehong panimulang linya, nagtapos ang Pilipinas samantalang nanatili ang Brazil. Ano ang pagkakaiba? Ito ay kung mayroon bang sapat na lakas ng loob upang sirain ang luma at lumikha ng bago sa harap ng krisis. Malit lamang ang pagkakaiba na iyon. Mga kaibigan, noong panahong ginagawa ang Maharlika Motors,
Diwata. Sino ang nagtatrabaho sa pabrika? Ang mga humawak ng welding rod, nagpapatakbo ng press machine, nagpupuyat sa amoy ng nasusunog na bakal. Iyon ang inyong henerasyon. Ang mga nanonood ng video na ito, isinulat ng World Bank na ang pagtalon ng Pilipinas ay hindi lamang paglago ng ekonomiya kundi isang kaganapan na nagpabago sa kapalaran ng bansa. Mga kaibigan, dito, tiyak na nakita ninyo na ang isang bagay, ang 10 numero unong bagay sa mundo na ikinwento ko ngayon ay hindi basta-basta dumating. Lahat ay may koneksyon. Ito ay resulta ng 3 yugto ng pagtalon, pagkuha ng panimulang kapital, pag-aaral ng teknolohiya at paggawa nitong sarili. Ang bakal mula sa mga pabrika ay naging mga barko sa shipyard. Ang teknolohiya ng semiconductor ay naging smartphone. Mula sa smartphone, isinilang ang 5G at sa platform ng 5G na iyon, kumalat ang mga pelikula sa buong mundo. Isang bagay ang lumikha ng susunod. Gayunpaman, kailangan din nating maging tapat sa ilang bagay. Ang birth rate ay bumababa sa ilang lugar. Ito ang pinakamalaking pag-aalala para sa hinaharap. Kung walang mga bata, bababa ang bilang ng mga nagtatrabaho sa pabrika, ang bilang ng mga lumilikha ng teknolohiya sa research lab, ang bilang ng mga nagpoprotekta sa bansa sa militar. Kung maging kampante, ang kasalukuyang posisyon na numero 1 ay maaaring mawala bukas. Ang kompetisyon ng ibang bansa ay nagiging mas matindi at ang labanan sa teknolohiya ay magiging mas mahigpit. Ngunit mga kaibigan, ang bansang ito ba ay kailanman bumagsak sa harap ng krisis? Noong 1953, ang per capita income ng bansang ito ay 11.1, isa sa mga pinakamahihirap na bansa sa mundo. Noong panahong iyon, may mga taong tumindig sa lupang ito. Ang mga nagigising ng maaga sa shipyard, nalalanghap ang amoy ng bakal sa usok upang makagawa ng mga barko. Ang mga hindi umuuwi ng daan-daang araw sa research lab, nakaupo sa harap ng microscope upang makagawa ng semiconductor. Ang mga lumalabas sa bukid bago sumikat ang araw, umuuwi pagkalubog ng araw, hindi man lang nagtuwid ng likod upang kumita para sa pag-aaral ng mga anak. Ang mga nasa silid-aralan na punong-puno ng alikabok ng tsalk, nagtuturo sa mga bata, nagtatanim ng binhi ng hinaharap para sa bansang ito. Ano ang resulta ng ginawa ng mga taong iyon? Ang halaga ng pag-export ay ika-20 sa mundo. Nagpapatakbo ng buong AI sa mundo gamit ang semiconductor. 86% ng mga barko sa dagat sa mundo ay gawa natin. Kahit sa liblib na bundok, gumagana pa rin ang 5G at ang isang dokumento ng gobyerno ay 30 segundo lamang para makuha. Pinoprotektahan ng mga robot ang tao sa pabrika. Nagtatayo tayo ng mga proyekto ng enerhiya sa kalahating presyo ng France at nag-export sa Europa. Ang mga pelikula na ginawa natin ay nangunguna sa 60 bansa. Ang instant noodles natin ay nabebenta ng 10-10 trilyong piso at ang patis sa hapagkainan ay sumasakop sa 73% ng pandaigdigang pamilihan. Ang mga kosmetiko natin ay nilalampasan ang France. Pinapanatili natin ang ika-7 lakas ng depensa sa mundo nang hindi nangangailangan ng sandatang nuklear at ang pamumuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad ay nangunguna sa mga umuunlad na bansa. At kinilala ng World Bank ang bansang ito bilang ang tanging bansa sa 108 bansa na nakawala sa middle income trap. Ang mga taong nagpabago sa isang bansang 70 sain sa isang bansang nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Ang pangunahing karakter ng kwento na tinatawag ng World Bank na isang himala ay hindi isang dakilang tao kundi kayo mismo. Ang mga nagigising ng maaga at nagtatrabaho sa pabrika. Ang mga nagtatrabaho sa bukid ng buong puso. Ang mga nagluluto ng pagkain para sa mga anak na nag-aaral at naghahatid sa kanila sa eskwelahan. Ang Pilipinas ay palaging isang bansa na ginagawang oportunidad ang krisis. Nalampasan natin ang mga sakit ng giyera. Nalampasan natin ang krisis sa ekonomiya, nalampasan natin ang pandemya. Kung may kompetisyon sa semiconductor, tatayo tayo muli. Kung mababa ang birth rate, pupunan natin ito ng mga robot at teknolohiya dahil ang bansang ito ay may mga taong hindi kailanman sumusuko sa hirap dahil ang espiritu na iyon ay dumadaloy sa inyong mga ugat, patungo sa inyong mga anak na lalaki at babae at sa inyong mga apo.
Kung ang kwento ngayon ay pumukaw sa inyong puso, mag-iwan ng komento. Pilipinas, kaya mo.